ba bago ako mag-start, bago ako mag-talk, magpakilala muna ako sa inyo? Yes! Oo, so actually mga 10 minutes lang naman po ako. And 5 hours. So sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Binjun Bunagan. I'm a nurse by profession. So sino dito yung nurse? Medical field. Nasa medical field. Wow, malakpakan po natin. Sino nurse? Nurse palay. Malakpakan din po natin yung mga Bisaya na nandito. Marami pang Bisaya na nandito. Kahit hindi Bisaya, naging Bisaya na rin. Yan, so I'm a global ambassador, car achiever, multiple international trip qualifier. So, basahin nyo na lang po yan. Actually, ang talk ko po ngayon is hindi na ako mag-share ng mga nangyari sa akin. Mga run-through na lang. Ang gagawin ko po ngayon is kung ano yung reason bakit ako nag-decide gawin yung business. Okay lang ba yon? Yes! Yan, so tingnan muna natin yung slide. Next slide po. Ay, may clicker pala, sorry. Ayan. So I'm a nurse by profession, so graduate po ako way back, ilang years na ba? Hindi ko na lang sasabihin, baka malaman niyo yung edad ko. So, graduate ako ng nurse. After pag-graduate po, pinasa ko naman yung board exam. No? Alam niyo ba gaano kahirap yung board exam? Actually, hindi. Pag marunong ka lang, tumingin sa katabi. So, after pag-pass ko ng board exam po, hindi na po ako nakapagtrabaho. Alam niyo po ba, di ba pag nurse, sabi nila maganda yung opportunity abroad? Maganda yung magiging trabaho pag nasa ibang bansa. Totoo po yun. Kaya ang daming nagtatanong sa akin, bakit ko pinagpalit yung pinag-aralan ko sa business na to? Di ba madaming sa inyo, sa mga nakapagtapos, di ba tinatanong din kayo? Di ba pinagsasabihan din kayo, sayang yung pinag-aralan mo. Alam niyo nung palagi kong sinasagot, mas sayang kung hindi ko to greenup. Why? Kasi for the past 10 years na ginagawa ko tong business na to, kumita na po tayo ng almost 20 million. Tinatanong ko palagi sarili ko, kung nag-nurse ako sa ibang bansa ngayon, kikitain ko kaya yung 20 million sa loob ng 10 taon? Sa tingin nyo? Diba hindi? So yun, nag-decide ako, ginawa ko yung business, and after na-hit ko yung first million ko sa loob ng 14 months. Wow! Na-hit ko din yung first car ko. May clicker pala. Hindi ako sanay sa clicker. Paano ba to? Paano ba to? Wala bang touch ka? Paano mag-text? Yan. Na-hit ko first million ko November 2015. Wow! Nakuha ko din yung first car ko, Mazda 3, brand new, 2 months after. Nakapag-travel na din po tayo sa iba't ibang bansa. Sino dito nangangarap mag-travel? Sino dito yung ginugol niya sa buhay niya or ngayong taon kumita siya ng first million? Sino naman dito yung nangangarap na ayaw nang mabasa sa ulan pag maulan? Yung tipong pag maulan okay lang kasi nagdadrive lang yung sarili mo sa sarili. Tama po ba? Yung tipong pag nag-emote ka okay lang kasi naka-culture. Diba? Kaya minsan may mga nakikita ako pag nung nag-gym pa ako na umiiyak sa gym. Diba? Kasi tao dyan, iniwan ng boyfriend. Diba? Ang nakakapagod na, bakit kaya umiyak sa gym? Naalala ko nung kwentuhan namin. Mas okay pang ma-hurt ka sa loob ng kotse kaysa sa gym, diba? Okay. So yun, fast forward po tayo, nakapag-travel po tayo sa iba't ibang bansa. And I became one of the fastest sa grupo namin na maging Millionaires Club. Palakpakan po natin. Gaya ng sabi ko kanina, wala po ako dito para i-share yan lahat. Meron akong gustong sabihin sa inyo. Ano pong taon ngayon? 2024. Sure kayo? Yes! Ngayong 2024, lalo na sa mga first-timer, ano yung problema nyo ngayon? Pera! Sure? Pera, tama? Pera! 5 years ago, 2019, ano yung problema nyo? Pera! Pera? So, ano ibig sabihin po niyan?
wala kang pera. Ibig sabihin po niyan, for the past 5 years, hindi nagbago buhay mo. Tama ba? Yes! Now, ang tanong ko sa inyo, anong gusto niyong problema 5 years from now? Paano ubusin ang pera? Malamang, pag wala kang ginawang bago, poproblemahin mo pa rin. Pero may kilala ako. Ginawa yung business ng straight for the past 5 years. Tuloy-tuloy. Ginawa niya yung best niya, tumulong sa maraming tao, ngayon problema pa rin niya pera. Problema niya ngayon, paano ubusin? Ito dito yung nangangarap na problema pa rin siya sa pera, pero paano ubusin? Sino yung may gusto nun? Parang lahat alam. Sabi nga ni Sir Christian kanina, ano ba? Mukhang? Sa lahat po ng andito, let's talk about, lahat po tayo merong ganito, tama? Pangarap. Normal pa ba na pinag-uusapan yung pangarap nyo? Ang tanong ko sa inyo, bakit dumaan yung 5 years, hindi pa rin ito nakukuha? Walang ginawang bago, walang action. Actually, yes, tama din yun, maling opportunity. Alam nyo ba na ang buhay natin parang drum yan? Alam nyo yung drum? Yes! Container. Na merong pumapasok na pera. Tawag po doon, sahod. Grabe naman savings agad. Wala ka pang trabaho, savings agad. Paano yun? Pinapas mo ka ng pera yung drum mo ng sahod, pero marami siyang butas. Ano yung butas na yan? Meralco, Maynilad, Pang-date. renta, tama? Pag-ibig. Mga pamasahe. Ano nga ang Tagalog na, ano ang English ng pamasahe? Fare. Paano ang spelling nun? Pamasahe na lang. Di ba marami pang kaltas? Tama ba ako? Yes! Kaya kung yung drum ng buhay mo, maraming butas, ano ibig sabihin nun? Hindi napupuno. Tama? Ano yung ino-offer namin sa inyo dito? Ang ino-offer namin sa inyo is dagdag na papasok. Kapag nadagdagan, kahit may butas, napupuno, hindi. Di ba, na-try nyo ba may butas yung balde nyo? Yes! Pero kung malakas yung agos ng tubig, napupuno pa rin kahit may butas, tama? Yes! Kapag napuno, dyan napapasok yung panibagong drum ng buhay. Yan na yung drum ng pangarap mo. Dito mo na makukuha yung mga sinasabi mong first car, first house, travel sa ibang bansa. Tama po ba? Yes! So guys, ito yung pinaka-best opportunity para makuha mo yun. Wala namang nagsasabi dito, tigil mo trabaho mo eh. Walang nagsasabi dito na umalis ka na sa ginagawa mo. Ang sinasabi namin dito, dagdagan mo yung kita. Okay ba sa inyo kumita ng additional kahit 20k per month? Yes! 50? Yes! 100? Pag dumating ka sa point na kumita ka na ng 100k, malamang hindi ka na magtatrabaho, full time na to. Gaya ni Mentor Rafi, dating ano tawag doon, machine designer. Nung kumita na, nag full time. Ginagawa yung business, tumulong pa sa mas maraming tao. Ngayon, kumikita na ng sobrang laki. Gusto nyo ba yun? Yes! Kaya ito dapat yung gawin. Kasi sa part ko, nung nakita ko to, in-explain ko ng taong nag-invite sa akin, dito ko naintindihan. Bakit marami akong kakilala, malaki yung sahod, pero hindi pa rin nakakabili ng sariling bahay, hindi pa rin nakabili ng sariling kotse, kasi puro ganun. Sabi nila, pag nag-abroad, kikita ng malaki. Totoo. Pero pag nag-abroad ka ba, peso pa rin yung, bibili ka nun, peso pa rin yung gagastos mo. Alam niyo ba magkano yung burger sa Amerika? Yung McDo na burger? Alam niyo ba, isang burger, $10, $20. Magkano yung $20 sa peso? 1,000. Kaya nga sabi ng tita ko, kahit kikita ka daw ng malaki sa abroad, hindi ka pa rin makakaipon. Kasi gagastos at gagastos ka pa rin. Kaya marami kayong kakilala, for sure, marami kayong kakilala na nasa ibang bansa, nagpa-part-time pa rin. Tama ba ako? Yes!
Pero bakit na andito ka sa Pilipinas, hindi ka nagpa-part-time? Yung mga nasa abroad, kumikita na ng mas palaki sa'yo. Pero ba't di ka pa rin nagpa-part-time? Sila nagpa-part-time. Why not? Gawin natin yung mindset ng nasa ibang bansa. Yun din yung gawin natin dito. Kung nagtatrabaho ka, mag-part-time ka para makuha mo yung pagkain. Sa mga first-timer dito, 2024 na ngayon, alam niyo bang 203 days na yung dumaan? Sa buong taon na to. Sa 203 days na yan, anong ginawa mo sa buhay mo? Sa 203 days na yan, gumawa ka na ba ng pagbabago? Ginawa mo ba yung best mo para magbago buhay mo? Ngayon, parang gagawin. Hindi pa. Now, meron na lang tayong 162 days remaining sa taon na ito. Mas marami na yung dumaan kaysa parating na araw. Ang tanong ko sa'yo, sasayangin mo pa rin ba? Why? Etong gagawin mo sa loob ng 162 days na yan will determine 5 years from now kung anong mangyayari sa'yo. Now, gusto mo ba? Now, tanong ko sa'yo, gaano ka kadesidido magbago buhay mo? Gaano ka kadesidido? Kasi it will determine kung anong mangyayari 5 years from now. Ang taong desidido, may makakapigil ba? Wala. Pag desidido ka, pag gusto mong magbago buhay mo, pag hindi ka pinautang ng pang-member mo, titigil ka ba? Pag hindi ka pinayagan ng magulang mo, ng asawa mo, ng kapatid mo, ng tita mo, ng jowa mo, kung sino pa yan sa buhay mo, titigil ka ba? Lagi nila sinasabi, pag desidido ka, walang makakapigil sa'yo. Pero, pag hindi ka desidido magbago buhay mo, lahat ng klaseng rason iraras mo. Tama? Yes! Now, last question. Sino dito yung willing na magbago buhay niya? Yes! Sino dito yung sinasabi niya sa sarili na itong next 162 days ng taon na to, ibibigay ko para pa sa pagbabago ng buhay ng pamilya ko? Sino dito? Kung ikaw yun, dapat tumayo ka. Sabi mo kanina, umuulan sa labas. Pero dito sa loob, magpapaulan tayo ng blessing, ng pagbabago ng buhay. Kung desidido ka na sa next 162 days, babaguhin mo buhay mo, isigaw mo. Dapat isisigaw mo, eto na yung pagbabago ng buhay ko! 2024 is my year! Thank you very much. God bless po sa ating lahat.